Hello mga kabidyo, at ngayong araw nga ay pupunta daw kami sa MOA nang hindi ko alam. Galing akong trabaho at kauwi ko lang pero nakita ko nag-ayos si Batang 14. Ang sabi niya sa akin ay atid lang daw namin tong mugs. Employee of the month daw ang may-ari niyan. Kaya naman tingin ako paano niya ginagawa, masyado palang detalyado at mahirap gawin. Pero once na pinagtiyagaan mo at pinagsikapan mo isang bagay ay makikita mo rin ang ganda nito. Kaya naman kung ako ang gagawa niyan ay ibibigay ko ang aking buong puso para ma-appreciate nila ang ginagawa ko. Hindi ko alam na may bahay pala to para special. Maraming negosyo ang nalugi dahil hindi marunong magtali ng ribbon. Pero si Batang 14 ay hindi magpapatalo. Kaya naman focus lang siya kahit di niya alam ang ginagawa niya. Nang matapos na ay ready to deliver na siya. Nang i-deliver sa unsatisfied customer. Sa mga kabidyo na gustong magkaroon ng personal mug ay mag-comment lang sa video na ito. Habang kami paalis na ay nakita ko si Marian na malungkot. Hanggang kami makababa ay malungkot pa rin siya dahil iniisip niya ang taping niya. Naging mahabang paglalakad bago kami nakasakay uli. Habang nakasakay ay nagayabang agad si Marian dahil professional skater daw siya. Nang makababa kami ng MOA ay dumiretso na agad kami sa third floor dahil nandun ang ice skating. Ang 2 hours pass nila ay 350 at 399 pag weekends. At pag day pass naman ay 550 at 699 kapag weekend. Siyempre bago ka magka-ticket ay magpaparegister ka muna sa step 1. Pagka-register mo ay magbabayad ka na para sa step 2. Akin pa rin yan. At dahil nga mamaya pa ang schedule namin kaya nag-ikot-ikot muna kami. Bali nga guys, ang katabi lang niya ay Pana Archery, Laser Arena, at syempre Cosmic Kid. Pwede mong iwanan ng mga batang makukulit. Kayo na ang mag-approve kung makulit talaga si Batang 14. Tignan nyo na lang admission rate nila. At kung nabugutom naman kayo mga kabidyo ay nasa tapat lang ang MOA Food Hall. At dahil low budget si Utoy ay dito nila pumunta sa may Weddies. Dahil nga may pinagmamalaki sila ditong bagong dessert. Kung tatantyahin ko at hindi ko ikuluhin, i-rate ko siya ng 100/80. At nang mabusog na kami at may lakas na, ay nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. Hindi pa kami nakakalayo ay may nakita na kaming machine na may buhay. At ang mga tika daw gagawa ng cotton candy nito, magsabi ka lang. At sa pagpapatuloy ng paglalakbay ay may nakita kami mga ilaw. At dahil dyan, hindi napigilan ni Maria na mag-photoshoot. Artista yan! Dahil nga malapit na ang schedule namin sa ice skating kaya nagpatatak na kami sa step 3. Sa step 4 naman ay susukati mo kung gaano kalaki ang paa mo. Ang payo ko lang ay magdalawang medyas na kayo dyan habang nagsusukat kayo. Wala nga kumasya sa akin kaya nang hula na lang ako ng sukat ng paa ko. Si Marian at Batang 14 ay sukat na agad para nakapunta na sila dito. At syempre pagdating sa step 5 ay kukunin nyo na ang skating boots nyo. Sasabihin nyo lang sa assistants para kunin niya yung size na gusto mo. Mahigpit palang pinapalalanan kayo na dapat ay mahigpit ang iyong pagtatali sa skating boots dahil sigurado ma-outbalance kayo pagdating sa skating field. At dahil nga first time ako ay kinakabahan ako dahil nga hindi ako marunong maglaro sa yelo dahil ako'y marunong maglaro sa apoy. Pasikat ka utoy. Dahil nga nasaktan ang feelings ni Marian, kaya nagpractice siya na nagpractice hanggang mapanis. Naging mahirap sa kanya tanggapin ang katotohanan na hindi na siya makakalakad sa yelo. Sa puntong ito ay naalarma na si Batang 14 kaya tinuruan niya maigi si Marian.
At syempre, sinubukan namin yung holding hands while sliding. Bala ko nga din sana mag-moonwalk, kaya lang hindi ko na ginawa at baka humanga kayo. Kung kayo baguhan, pwede mo kayong markila ng bear. 2 hours nga pala kayo magpapaikot-ikot dito hanggang mahilo kayo. At dahil ginabi na ako ka-video sa kakakwento, ay tatapusin ko ng kwentong ito. Kung may suggestion kayo na pwede namin puntahan, ipupuntahan namin. Huwag niyo sana kaming kalimutang i-follow sa aming social media for more videos to come. The end.